Yes, alright mga minamahal. It's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po, nagsalita si PBBM. Yung sinabi ni PBBM mga minamahal, ginagamit ng mga DDS na nilaglag daw po ni President Bongbong Marcos itong kanyang pinsan na si former House Speaker Martin Romualdez. Pero hindi po yan totoo mga minamahal. Yung statement na sinabi ni PBBM is literally fair and square. Kasi lahat naman talaga ay dapat idaan sa tinatawag nating due process. And beside mga minamahal kayo, tatanungin ko kayo yung nakitang ebidensya, dito nga po kay former House Speaker Martin Romualdez kung bakit ipinasa sa ombudsman, sobrang babaw. Na kahit nakapikit lang, itong si former House Speaker Martin Romualdez, kaya niyang sagutin yan. Unang-unang mga minamahal, yung ebidensya na nakita sa kanya is yung sa sworn affidavit. Sworn affidavit ni Orly Gotesa. Na ngayon hindi nga natin makita kung nasaan si Orly Gotesa, di ba? Nasaan siya? No pinapatawag sa DOJ, nasaan siya? Kasi kahit alam naman natin na fabricated, itong sinabi ni Orly Gotesa, nag-oath siya. Sworn affidavit pa din yon. So, I think, syempre, sabi ko naman sa inyo, fair and square lamang po ito. E di, sagutin yan ni House Speaker Martin Romualdez, di ba? At trabaho naman talaga ng presidente na sumandig sa ebidensya at sa mamamayang Pilipino. Hindi para kampihan ng kanyang pinsan, kampihan ng kanyang kapatid. Di ba? Wala namang sinabing ganun at wala namang ganung rules ang ating presidente. So, masasabi ko lang ng ating presidente ay hindi po bias. Fair and square. Kahit pinsan niya pa yan. Kahit kapatid niya pa yan. Di ba, mga minamahal? Kung talagang nakagawa ng kasalanan, bakit hindi pa kasuhan? Di ba? So, at saka, kung isipin ninyo, mga minamahal, sobrang lakas ng loob ni PBBM, 'di ba? Nabanggitin ng kanyang pinsan. Bakit? Kasi kung talagang dawit, itong si President, 'di ba, sinasabi ni Orly Gotesa, tapos ni Zaldico na naghatid daw sila ng mali-maletang pera kay former House Speaker Martin Romualdez, tapos dito kay PBBM. So sa tingin niyo hindi ilalaglag ni Martin Romualdez yung si President Bongbong Marcos? Diba kaya matabang ang loob ni PBBM na banggitin itong kanyang pinsan kasi alam niya na hindi siya sangkot. Diba? So, ganun lang yung logic doon. Pangalawa, yung ebidensyang nakuha dito kay former House Speaker Martin Romualdez ay yung mga panahon na siya ay tawag dito na siya ang House Speaker. So, pananagutan niya yon. Yun lamang po. So, sobrang babaw ng ebidensya. Diba, laban kay former House Speaker Martin Romualdez, kahit nakapikit, mga minamahal, kayang-kayang sagutin yan, diba, ni former House Speaker and Congressman Martin Romualdez. Anyway, basahin lang muna natin tong post ni PBBM. Ito sabi ni President Bongbong Marcos, magandang araw po sa inyong lahat. Kagaya ng aking nasabi nung nakaraang report ko, ay patuloy ang pagre-report ko sa taong bayan tungkol sa mga kaso at saka mga impormasyon na nakuha natin tungkol sa mga flood control project na hindi maganda. At kaya ngayon ay nais kong ipaalam sa ating mga kababayan na ang ICI at saka ang DPWH ay lahat ng nakuha nila na impormasyon ay ire-refer, diba? At ibibigay na sa ombudsman para imbestigahan ng ombudsman. Diba? So, dinaan sa due process. So, fair and square lang to mga minamahal. Ito ay tungkol sa mga impormasyon ng dating speaker, Martin Romualdez at saka ni Zaldico. Pag nakita lahat ng ebidensya, baka mag-file ng kaso ng plunder or anti-graft o indirect bribery. Malakas naman ang ating loob na yung ombudsman ang ginagawa lamang ay sumunod sa ebidensya. At kung saan tayo dinala ng ebidensya, doon tayo papunta at ang ating investigasyon. Maraming salamat po. Magandang araw sa inyo. So mga minamahal, wala pa namang sinabing convicted, 'di ba? Itong si former House Speaker Martin Romualdez. So sa madaling sabi, kinokolekta pa lamang po lahat ng impormasyon. Una. Pangalawa, pinasa sa tamang ahensya. In this case, dito nga po sa ombudsman. Pangatlo, iniimbestigahan. So, titingnan lahat ng angle kung mayroong probable cause. Pangapat, kung mayroong sapat na basihan, edi magpapel ng kaso. Diba? Tulad ng plunder, ng anti-graft, and ng indirect bribery.
kung merong sapat na basihan. Pero hanggang ngayon mga minamahal, wala pang formal na kaso. So meaning hanggat hindi pa lahat nakikita, lahat ng dokumento, at tawag dito, nakakapagpaliwanag ang kabilang panig. Ito nga pong panig ni House Speaker Martin Romualdez, ni former House Speaker Martin Romualdez, hindi pwedeng sabihin na guilty na itong si Speaker, former Speaker. And yung sinasabi naman ni President Bongbong Marcos, kung saan tayo, di ba, quote and quote, kung saan tayo dadalhin ng ebidensya, doon pupunta ang investigasyon. So meaning mga minamahal, hindi tayo dinadala ni PBBM sa chismis. Di ba, hindi tayo dinadala sa mga pasabog or chika-bumbum. Dinadala tayo sa tamang forum. Di ba, para alam ng mamamayang Pilipino ang katotohanan. So kasi ganito parang ang nangyayari kasi nito, hinusgahan na ng social media itong si former House Speaker Martin Romualdez na guilty. Yan kasi yung problema mabilis manghusga. Ito nga pong social media sa isa lamang na affidavit na gawa-gawa, 'di ba? Tapos gamit ang isang viral na video, 'di ba? Mga minamahal, tapos gamit ang mga dramatic na mga statement. Magja-judge nyo na agad ang isang tao na convicted, tapos ang narrative pa ng iba, nilaglag na daw ni PBBM itong kanyang pinsan, wala na, tapos na, guilty na. Diba? Pero kung babasahin ninyo mga minamahal, ang post ni President Bongbong Marcos, wala naman siya sinabi na kasalanan to ni Speaker Martin Romualdez. Ang sinasabi lang ni PBBM, ipapaubaya ang impormasyon sa ombudsman. Susunod tayo sa ebidensya. Sobrang linaw. 'Di ba? Due process pa din at the end of the day. So bakit merong iilan na mga tao, especially yung mga DDS, na ini-spin na ito ay isang political betrayal, which is hindi naman po binitrade ni PBBM ang kanyang pinsan. Ang ginawa lamang po ni PBBM is ina-undergo sa due process. Kasi sa politika, sa administrasyon ni PBBM, masasabi kong walang kapakapatid, walang pinsan-pinsan, walang kamag-anak. Pag may kasalanan, edi kasuhan. 'Di ba, mga minamahal? Ganoon naman talaga dapat. Kasi hindi naman trabaho ng ating presidente, 'di ba, na ipagtanggol ang kanyang mga kamag-anak. Hindi trabaho ng presidente na ipagtanggol ang kanyang kapatid or kahit sino pa man. Ang trabaho ng presidente, paglingkuran ang taong bayan. So ngayon, ito nga yung sinasabi ko sa inyo, 'di ba? Dalawa lang ang ebidensya against kay former House Speaker Martin Romualdez. Una na nga po doon is yung kay Gutesa, sworn affidavit niya. Pangalawa naman mga minamahal is yung panahon ni Martin Romualdez naganap ang lahat ng mga yan. So sabi ko nga, napakababaw na ebidensya yon. So kahit nakapikit si former House Speaker Martin Romualdez, kaya niyang sagutin yan. Kasi ang ginagawa lang naman ng ating presidente mga minamahal, sinusunod ang proseso. Hindi niya pinoprotektahan kung sino man or hindi niya minamassacre kung ang sino man. Talagang dinadaan niya tayo sa due process. So, meaning mga minamahal, ang Pangulo, hindi kumakampi sa kahit na sino. 'Di ba? Hindi kakampi ng Kongreso, hindi kakampi ng Senado, kundi dapat kakampi ng ebidensya. And also, yung ombudsman, 'di ba, dapat ganun din yung role nila. Hindi kampi sa Pangulo, hindi kampi sa Kongreso, dapat kampi sa ebidensya. So, kung makikita man ng ombudsman to, mga minamahal, I think isa lang yung masasabi ko dito kay Boying, gawin mo ang trabaho mo ng maayos. Diba? So, naniniwala kami na itong si Boying Remulla is fair and square sa lahat ng bagay. So, meaning, pag sinabing fair and square, walang sinasanto. Kamag-anak, friends, kaibigan, kung mayroong tatamaan, dapat tamaan, di ba? Kung wala namang sapat na kaso, kailangan ilabas din yan. Or walang sapat na ebidensya. So anyway, mga minamahal, yun po. Ibig sabihin lamang po dyan ni PBBM ay sobrang linaw. Di ba? Na itong ating presidente po, mga minamahal, ay kumakampi sa ebidensya, sa katotohanan, at sa due process. Hindi naman po kasi tayo panahon ni Digong na kapag kaalyado, diba? Hindi natatamaan. Kapag kaibigan,
'Diba? Iba yung tinatamaan, 'diba? So, itong ating presidente ngayon, fair and square lamang po. Alright kayo, ano yung masasabi ninyo? Anyway, it's me again, Alicia nyo, mga minamahal. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Pahingi lang mga ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and always hit notification bell, mga minamahal, for more update. At sa mga Team Replay, maraming salamat at ingat at maraming salamat sa inyo mga kababayan. Yun lamang po. Bye-bye!